Ren, curious lang akong malaman, in your 1 year as endorser, have you tried playing also sa CC6? Oh, I'll be honest, lagi po ako nagtatanong sa kanila. Ano po ba yung mga games dyan? Ano po ba? Talaga po bang malaki yung mga premyo dyan? Try ko nga, ganyan. Pero, dahil sobrang hectic din talaga ng schedule, as in buong taon po ako nag-work and I'm so happy. I'm so blessed. Wala na rin hindi ko na rin nabigyan ng pagkakataon na tignan isa-isa yung mga games. At honestly, alam niyo naman ako, very vocal naman ako sa inyo lahat and transparent. Hindi ko pa na-try, pero lagi ko nakikita yung ibang mga nasa paligid ko, tinatry nila. So, I'm aware and nakikita ko kung ano yung klase ng mga games na nilalaro nila. May mga horror games, mayroon parang Crush Candy, mayroon parang may mga slot machine, may mga parang mga cards. So, yun. And, kaya ko minsan, pag gusto ko lang, wala lang, fun lang, try ko. Wala naman, okay naman sa akin, diba? So, yun. May mga celebrities kasi na nag-endorse din ng mga ganitong klaseng online gaming. And they get bashed, di ba? Ikaw ba, na-experience mo na mabash din? Kanina nga po, may nagtanong sa akin yan. And surprisingly, as in, walang etos. For the whole year, wala po ako nakitang bashing. Kahit isa. Kahit i-check niyo po yung kahit i-check niyo Facebook, TikTok, Instagram, every time na nagpo-post po ako, walang negative comments. Why? Because hindi naman po kami parang hindi namin focus yung hinihikayat na, maglaro kayo. Mag-download kayo nito, dito kayo malagay ng pera nyo, laruin nyo to, ganyan. Hindi po mas more on mas more on ang posting namin and yung mga pinopost namin online para maging aware yung mga tao sa CC6 is hindi yung mismong mga online games. Ang ginagawa namin is papakita kami ng mga videos and photos kung ano yung mga ginagawa namin every month kung saan napupunta yung mga pera nila na pinanglalaro nila. So para sa akin, oo nga naman, parang sa dinami-dami namin nag-e-exist ng mga online games, casino platforms ngayon na very easy na ma-reach ng mga tao. Saan kayo makakita na nag-give back or merong good cause? So, yun. So, I think wala silang masasabi din talaga. Parang kahit si Lord malilito. Teka lang. Diba? Parang okay. Alam naman natin lahat. Wala naman tayo na hindi naman talaga maganda yung tingin ng karamihan. Pero, diba? Parang for us, ito yung mas importante po. Ano yung nakita nyo kanina sa ABP? Yun yung focus din po namin. So yun, zero. Wala pong nang babash. Good to know. Yeah. And last question ko na lang to CC6 bosses. Good evening po. We all know that the competition is so difficult po. At syempre, ang dami na po ngayong online gaming, di ba? Iba-iba. May pressure po ba on your part to get more endorsers aside from Ren? Honestly po, mas nagugustuhan po talaga nila si Ren kasi perfect po sa brands po namin. So hindi lang, actually nagsimula kami sa CC6, so same owner lang po. And then Fan Bingo. So nalagdagan siya, CC6 and Fan Bingo na po ngayon. Yun po, talaga nakakatulong po kami. So parang wala namang pong pressure. Yun ang nagugustuhan ko din sa clients. Yun din yung nagugustuhan namin sa CCC and Fan Bingo kasi as Ms. Ren said kanina, hindi po kami pressure sa more on registrations kasi po ang pinopromote po talaga namin is yung good cause po talaga. More on helping the community. So hindi kami, honestly po, hindi kami nire-required ng big bosses namin na, registrations, how many registrations that we got for the month? Wala po talaga. So they give us budget to spread the help. Yung lahat ng budget na yon, gusto po nila, ayaw nila yung tipong medyo nakakaangat sa buhay. Ayaw po nila, sinasabi nila sa akin, bakit gusto ko yung deserving talaga. So talagang pumupunta kami sa mga unreachable. So yun ang natutuwa ako kasi talagang as a company po, of course, I have job. Of course, we are promoting CC6. Pero ang sa akin po kasi, hindi kami napopromote more on the game side. More on helping. So of course, we all know that as online casino is more on
money, marami silang pera. So ang nakakatuwa doon is nakukuha natin yung ibang pera nila doon sa pagtutulong sa ating komunidad. So doon po kami super natutuwa sa kasama ng aking team po. So right now po, wala kayong plan na magdagdag ng endorsers? So far po, nagugustuhan po nila si Ms. Rena Escanio. So, I proposed, marami po talagang candidates kasi dalawa na sila. Pero mas gusto nila na same image po yung ipopromote. So far, love na love po nila si Ms. Rena Escanio. Sino po yung isa, ma'am? Yung sabi niyo po, dalawa na sila? Fan Bingo po. 66 okay. and Fan Bingo. Same owner lang naman po. Yes. So both po yun ang ine-endorse ni Ren? Yes po, ma'am. Okay. For 2 years po. So doble po, dobleng puwersa po ngayon, 2025. So mas madami po. Before po parang every month, twice a month lang kami nag-event. Pero this week po, this year po talaga, or we started last year po, September, every week po talaga pumupunta kami sa iba't ibang barangay. At ang gusto ng mga big bosses, ayaw nila na umuulit ng barangay. So talagang iba-ibang barangay po kami. So as of now, inuikot lang namin yung buong NCR or Metro Manila, or nakakapunta kami Bulacan and Bataan. Pero soon po, yun yung plano namin na mas malalayong probinsya na po. So ang daming nagme-message sa amin, antay-antay lang po kayo, mapupuntahan din namin yung mga barangay po ninyo. So nakikita po, ganito po yung setup sa mga barangay na pinupuntahan po namin. So ayun po, nakakatuwa po. Sobrang nakakatouch po talaga, especially ako, mas gusto ko talaga yung tumutulong. So sobrang nagustuhan ko yung project na to. Okay, thank you po and good luck, Ren. Thank you. Hi, hello po. Thank you for coming. Favorite part ko last year, siguro yung siguro palagi, nilook forward ko po every Sunday, every weekends, kasi may mga pinupuntahan kaming mga area kung saan lagi kong pinipili maraming kids. Gusto ko yung maraming kids kasi pagpunta pa lang namin doon, kahit mahaba yung biyahe, kahit nakakapagod siya, parang nawawala yung pagod, nawawala yung mga stress mo sa buhay, nawawala yung mga iba mong iniisip pag nakikita mo yung mga ngiti nila. Tapos pinaka-memorable na part sa akin last year, yung pumunta kami sa isang community na may mga AITA ng mga kids. And then merong isang bata doon, nakita ko yung food na binigyan namin sa kanya. Nakapatong lang sa armchair niya kasi school yung pinuntahan namin. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi mo kinakain yung food? Ayaw mo ba ng food? Kasi yung food, spaghetti, chicken. So, ginawa talaga siya for like kids. Yun talaga yung favorite nila eh. So, ang weird na hindi na kinain. Tapos sabi niya sa akin, iuwi ko na lang to para matikman din ng kapatid ko tsaka ng nanay ko. Tapos doon ako parang, diba, yung mga ganitong klase ng tao na hindi mo palagi namimili, na matatouch yung buhay mo. Yun yung pinaka-special doon. Tapos parang nakita ko na, okay, ito yung purpose talaga nun. Ito yung dahilan ko bakit ko tinanggap tong endorsement na to. So, yun. Kasi favorite part, yung meron ka matatouch na buhay ng mga tao, kahit in a simple ways.